Mga kababayan, kumusta po kayong lahat sa sulok ng mundo? Magandang araw po sa inyong lahat. Umpisahan na po natin itong mga balitang nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Martin Romualdez, ipinagtanggol ang pinsang President Bongbong Marcos Jr. sa mga Duterte na tigilan na daw ang pambubudol ng mga to. Ito, bago po natin panoorin ang buong video mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para sa ating news update sa mga nangyayari sa ating bansa. So, diretso na po tayo mga kababayan, panoorin po natin itong mga sinabi ni House Speaker Martin Romualdez as tambaluslos. Sige po, pasok. Presidente, tiga Davao, anak mo yan, Mr. Former President. Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa aking mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Si Mr. Former President sabi na sa drug list na-check natin, never si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman. Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. Dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Ang kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilin mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo. Again. Mga kababayan, nakakatawa naman, no? Tigilan nyo daw na yung mga pambubudol ng mga Duterte, mga kababayan. So, ano masasabi nyo dito? Sino ba nang bubudol? Ay, nako. Ayan po. Sige po. Tinanong natin to. Bakit hindi daw itong si pinsan niya po ay hindi po talaga gumagamit, mga kababayan. Humihit-hit lang. Yeah. Eh ano, bakit ho ayaw ni BBM na magpa-hair follicle test? E nga to, bakit tumatanggi po siya? Ba't hanggang ngayon po, kung talaga pong totoo na malinis po talaga siya? Ito po, panoorin po natin. Called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. Oh. No. Why should I do that? You don't see what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no, wala namang koneksyon yung sinasabi na. Sagutin lang natin. Has nothing to do with the public trust nga naman. Kayo na bahala mga kababayan. Kayo na bahala musga. Ay yung mga intriga na may sense. Kung wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin to sasagutin. Okay? At patungkol po ko sa nauna, ang Pangulo sa pagbabatikos, it's just part of the campaign propaganda. And wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit may nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, ano to, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? So, pag sinabi natin kasi, ito, we know na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Na, ano lang to sino ba nag-deliver ng suka? Di ba? Di si Pacquiao. Grabe ba? Ayun, nag-deliver. Ayun yung pinaparinggan ng presidente, mga kababayan. Yung nag-deliver ng suka sa nanay. Di ba? Sige, wala nga sense mga pinagsasabi mo. Yan po, sige. Idiom. It's just an idiom. Na sinabi na, when you say
nag-deliver ng suka. It means, baguhan. Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Kung tinamaan sila, at tumatakbo sila, at alam na ito na yata. O, sino-sino ba daw yung mga walang alam na tumatakbo ang senador? Ang talino ko talaga nito ni ma'am. O, kaya na bala umusga dyan. O, eto pa si Ma'am Rowena Guanzon na eto may sinasabi ho din to sa mga Marcos, mga kababayan. Pakinggan natin. Ang gobyernong pinakahinabla. The most sued government in the history of the Philippines. Ayan po siya nagsabi yan. Yung grupo ni Justice Antonio Carpio, hinabla din namin si Speaker Romualdez. Di ba naman damos, hinabla ng P3PWD. Dahil yung representative namin, na ayon sa order ng Supreme Court, ay magpalit lang kami ng nominee. Hindi na ako. Ay ginawa naman namin, pinoclaim naman ng COMELEC at nag-oath sa isang RTC judge. Ayaw pa rin niyang paupuin. Ayaw man niyang bigyan ng oath, ceremonial oath dyan sa House of Reps. Kaya kami pumunta sa Korte Suprema at nagsumbong na i-declare na ang constitutional yung internal rule na yan ng House na kahit na proclaim ka na, naka-oath ka na, hindi ka pa rin makaupo pag hindi ka nag-surrender oath dyan sa Speaker. Abay, kung ganyan po pala, pwede po pala ang Speaker, ay pwede niya mabito o mawalang bisa ang boto ng tao sa 391,075 votes namin. Hindi pa rin kami makaupo kahit may order na sa Korte Suprema. Ano yan? Anong klaseng Speaker yan? Talagang obvious na po yan, na yan ay paghihiganti. Itong mga Marcos ay may mapaghiganti o vindictive. At itong si Speaker Romualdez ay kasama po dyan bilang pinsan niya. She is part of the Marcos. Yan po mga kababayan. So ano po masasabi niyo dito sa video ito at sa mensahe ni Martin Romualdez sa mga Duterte, mga kabayan? Kayo na ho bahala mag-comment sa baba at pakishare na lang din po at mag-comment po kayo at mag-like at mag-subscribe na rin po, mga kababayan. Maraming salamat po.